Bago tayo magsimula, sa bago nating video hinihiling ko sana na i-like ang video na ito at paki-subscribe na din. Maraming salamat mga ka-Emperor. Simulan. Sa gitna ng dilim, isang liwanag ang sumikat, ito'y parang bituin na bumaba sa lupa, isang tinig ang nagsalita, "Halika, sundan mo ako." Aniya, ang liwanag ay gumalaw, nag-anyaya sa isang bagong paglalakbay. Isang kamay ang nakabukas sa asul na kalangitan, sumasayaw ang maliliit na papel, isang malalim na hininga ang pinakawalan, "Huwag kang mag-alala," bulong niya, handa na siyang bitawan ng nakaraan, umaasa sa simoy ng hangin. Nakatitig siya sa mataas na gusali, "Nasaan?" bulong niya, habang ang hangin ay nagdadala ng mga bumubulong na tanong, ang mga alaala ay bumabalik, ngunit ang sagot ay nananatiling mailap, ang dating pamilyar ay ngayon ni estranghero. Nanginginig ang kamay niya sa mikropono, "Ito ay," bulong niya, nagbabalik ang kaba, isang lihim ng ngiti ang sumilay, "Hehe." Aniya, handa na siya, at ang mundo ay handang makinig sa kanyang tinig. Lumabas na, sigaw ng propesor, hawak ang tungkod. Sa ika-127th Awakening Ceremony, si Wang Qiang ay matagumpay na nagbago ng propesyon, ang estudyante ay nagpalakpakan, ang kanyang bagong landas ay nagsisimula na, puno ng kapangyarihan at pag-asa. Sa araw ng paggising, isang binata ang nagpakita ng kanyang natatanging propesyon, isang enchanter, namangha ang lahat sa kanyang 3-star innate attribute, hindi lahat ay combat professions, bulong ng isang tao habang nagdiriwang ang karamihan sa kanyang natatanging kakayahan, ang lahat ay sabik sa mga himalang idudulot niya sa kanilang mundo. Ang pagiging isang enchanter ay isang napakahalagang propesyon sa buhay, ang kanyang katayuan ay hindi magiging mababa sa hinaharap. Aniya, nagtataka siya, ang seremonya ng paggising, isang bulong ang narinig, "Medyo malas ang aming paaralan ngayong taon." Itong pamilyar na pakiramdam na ito, bulong niya, habang ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagtataka at kaunting takot, hindi niya lubos maintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nakaramdam ng isang kakaibang pamilyar na sensasyon na matagal nang nawala. "Naglakbay ako pabalik sa panahon kung kailan ako ay 18 taong gulang pa lamang, sa araw ng seremonya ng paggising," gulat niyang bulong, habang unti-unting nagliliwanag ang kanyang isipan sa hindi kapani-paniwalang katotohanan, napakabilis ng tibok ng kanyang puso, hindi makapaniwala sa ikalawang pagkakataong ibinigay sa kanya, ang buong lugar ng seremonya ay tila nagbabalik tanaw sa isang alaalang matagal nang nakabaon. Ang estudyanteng kalalabas lang na nagising, si Fatty, Wang Qiang, bulong niya, na may halong pagkamangha, "Sa nakaraan kong buhay, isa rin siyang enchanter, kung tama ang aking pagkakatanda." Nagulantang ang kanyang isipan sa mga alaala, habang unti-unti niyang natatandaan ang mga pangyayari na tila mula sa isang panaginip, ang nakangiting mukha ni Wang Qiang ay tila pamilyar, ngunit may kakaibang pakiramdam na mas malalim pa sa isang simpleng pagkikita. Ang mga susunod na Magi gising ay, bulong niya, na may halong seryosong tingin, nakatingin siya sa ibaba, tila nag-iisip ng malalim habang nagpapatuloy ang seremonya. Li Songyang, matagumpay na nagising, combat profession, warrior, innate attribute, 2-star, Chen Yu, nabigo sa paggising. Song Li, matagumpay na nagising, battle mage, sigaw ng matandang lalaki sa mikropono, ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa tuwa at pagmamalaki. Susunod, kaklase Li Songyang, buong lakas niyang iwinagayway ang kanyang kamay, senyales sa susunod na estudyante na umakyat sa entablado para sa seremonya ng paggising. Ang pag-asa at pananabik ay kumalat sa buong bulwagan. "Isang tagumpay," sigaw ng binata, habang buong lakas na inyaangat ang kanyang kamao sa ere, ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan at pagtataka, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pagkamangha. Hindi makapaniwala sa nangyari, paggising ay tagumpay, combat profession, warrior, innate attribute 2-star, ang balita ay kumalat na parang apoy sa buong lugar, nagdulot ng hiyawan at palakpakan mula sa mga naruroon. Susunod, kaklase Chen Yu, malungkot na pahayag ng MC. Nagsimulang umiyak si Chen Yu, sobrang pinaghirapan ko ang paghihintay para sa paggising ngayon, ang kanyang mga balikat ay nanginginig habang bumubuhos ang luha mula sa kanyang mga mata. Sinubukan siyang aliwin ng isang kaibigan, "Huwag kang malungkot." Subalit, ang matinding katotohanan ay, sa kasamaang palad, ang paggising ay nabigo, ang kanyang pangarap ay nawasak, at ang kanyang kalungkutan ay kumalat sa buong bulwagan. Sa kasamaang palad, nabigo ang paggising, ang malungkot na balita ay kumalat sa hangin,
Nagdulot ng buntong hininga mula sa mga naghihintay. Susunod, kaklase Song Lee, ang pag-anunsyo ay nagbigay ng bagong pag-asa. Maya-maya pa, isang malakas na sigaw ang narinig. Paggising ay tagumpay, combat profession mage, ang tuwa ay muling kumalat, at ang mga confetti ay lumipad sa ere, nagdiriwang ng isang bagong paggising. Gaya ng inaasahan, bulong niya, habang nakatingin sa taas, sa entablado, kitang-kita ang kasiyahan ng binata na bagong nagising, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo, ang kanyang bibig ay nakanganga sa tuwa, at ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at kagalakan, nagkaroon ng hiyawan at palakpakan mula sa mga tao sa ibaba, na nagbabahagi ng kanyang kasiyahan at tagumpay. Ako, bulong niya, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa isang kakaibang ngiti habang ang usok ay dahan-daang umaakyat mula sa kanyang bibig, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata, tila may malalim na iniisip o may pinaplano, ang mga labi niya ay bahagyang nakangiti, nagpapahiwatig ng isang misteryoso ngunit tiyak na intensyon. Muling isinilang ako, sigaw niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon at isang bahagyang nakakalokong ngiti, ang kanyang mga kamay ay nakaunat, tila tinatanggap ang bagong pagkakataon, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata, nagpapahiwatig ng mga planong nabuo na sa kanyang isipan, handa siyang baguhin ang kanyang kapalaran. Isang matalim na tingin ang ipinukol niya, bawat pilik mata ay tila espada, handang sumaksak sa sinumang hahadlang, ang kanyang mga mata, salamin ng matinding determinasyon, ay nagliliyab sa gitna ng digmaan. Isang sulyap sa nakaraan, isang pangako ng bagong simula, ang babaeng may alab na buhok at misteryosong ngiti, kasama ang lalaking may matipunong tindig at buong kumpiyansa, ay tila mga anino ng pagkakataon, ang pagkakataong ito upang mabuhay muli. Kalooban ba ito ng langit upang muling isulat ang lahat ng aking pinagsisisihan? Ang tanong na bumabagabag sa isipan, habang ang larawan nila ay kumukupas, nag-iiwan ng bakas ng pag-asa at pangamba. Wow, yan ay isang nakatagong propesyon sa labanan, gulat na bulong ng binata, habang nakaturo ang kanyang daliri sa di kapani-paniwalang eksena, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha, at ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, tila hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Ang asul na kalangitan sa likuran ay nagbibigay ng matinding kaibahan sa kanyang ekspresyon, habang ang anino ng isang malaking istruktura ay bumabalot sa kanya. Sa gitna ng nagliliyab na enerhiyang lila, isang binata ang nakatayo, ang kanyang mga kamay ay nakataas, tila humahawak sa kapangyarihan ng universo, sa kanyang likuran, isang malaking batong lapida, may mga misteryosong simbolo na nakaukit, ay umiikot sa gitna ng isang higanteng lila na orb, ang bawat galaw niya ay tila nagpapalabas ng matinding enerhiya, habang ang mga piraso ng bato at usok ay lumilipad sa paligid niya, nagpapahiwatig ng isang malakas na pagbabago. Ang pangalan pala ng lalaki ay si Zhang Tang, matagumpay ang paggising. Magic Hammer Warrior, ang malinaw na mensahe sa itaas, habang ang binata ay nakangiti ng may kumpiyansa, ang kanyang tingin ay nakatuon sa di makitang hinaharap. Ang kanyang buhok ay may pagka-platinum, at ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng misteryosong lila, innate attribute level, 8 star, ang karagdagang balita, na nagpapatunay sa kanyang bagong nahanap na kapangyarihan, ang asul na kalangitan sa likuran ay nagbibigay ng perpektong backdrop sa kanyang bagong simula, handang harapin ang anumang hamon. Ang unang nakatagong propesyon sa labanan ay lumitaw, ang bulong ng mga nagmamasid, habang nakatuon ang kanilang mga mata sa lalaking may maitim na buhok, nakatayo sa gitna ng grupo. Si Zhang Tang pala yan, ang batang maestro ng pamilya Zhang, sabi ng isang dalaga, habang ang isa pang binata ay nakatingin din sa kanya. Tila humahanga, ang kanyang pinagmulan ay hindi nalingid sa kaalaman ng lahat, ang kanyang ama ay isang emperador ng digmaan, at ang kanyang ina ay isang mandirigmang salamangkero, ang kanyang dugo ay puro na sa simula pa lang. Zhang Tang, sa isip-isip ng binata, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at determinasyon. Ang kanyang maitim na buhok ay bahagyang tumatakip sa kanyang mukha, habang ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom, ang puting polo na kanyang suot ay tila nagpapatingkad sa matinding emosyon na kanyang nararamdaman, habang ang anino ng galit ay kumukulong sa kanyang mga mata. Ang mga pagbati ay nararapat. Ang ating Xuanjing First Academy ay nakapaglabas ng isang 8-star genius ngayong taon, ang anunsyo na nagpakilig sa hangin, habang ang isang kamay ay marahang dumampi sa balikat ng isang binata, sa likuran, ang asul na kalangitan at ang bumabagsak na talulot ng bulaklak ay nagbibigay ng payapang tanawin, kaya pala rito ka pala, ang bulong ng boses, tila natagpuan na ang hinahanap.
Si Suming ang pangalan ng pangunahin nating karakter sa kwento na ito. Matagal na kitang hinahanap, ang marahang sabi ng babaeng may kulay rosas na buhok, habang marahang humawak sa braso ng binata. Ang binata, na tila nagulat, ay tiningnan siya. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, Ji, Yao, ang pabulong na sagot niya, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Sa kanilang paligid, ang mga anino ng iba pang tao ay nagbibigay ng misteryosong ambience, habang ang mga talulot ng bulaklak ay dahan-daang lumulutang sa hangin, sa ilalim ng maliwanag na asul na kalangitan. Bakit gulat ka? May mali ba sa mukha ko? Tanong ni Ji Yao, bahagyang nakakunot ang noo. Wala. Gusto ko lang bumati ng maaga sa iyo, Ji Yao, sabi ni Suming, na ikinataka ni Ji Yao. Bakit mo ako binabati? Nakita ni Suming ang isang larawan ng kanilang nakaraang pakikipaglaban. Dugo at luha ang bumalat sa kanila. Habang sinisikap ni Ji Yao na protektahan siya mula sa isang hindi nakikitang panganib, ang bawat sugat ay kwento ng kanilang pagmamahalan at sakripisyo. Ji Yao, bulong niya, ang larawan ng dalaga na may kaunting dugo sa labi ngunit may matamis na ngiti sa kanyang mukha ang muling bumalik sa kanyang alaala, isang ngiti na nagpapahiwatig ng pag-asa at pagmamahal sa gitna ng kaguluhan. Wala yun, malalaman mo rin mamaya, sabi niya, may kakaibang ngiti sa labi, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nakatingin kay Ji Yao, ang sarap balikan ang nakaraan. Susunod, classmate Ji Yao, sigaw ng matanda, nagulat si Ji Yao, ako na pala, lumapit siya sa misteryosong, heavenly steel, na may nakakabighaning asul na ilaw. Classmate, ilagay mo ang kamay mo sa steel, sabi ng matanda. Bulong ni Ji Yao, ang kanyang lilang buhok ay sumasayaw sa hangin habang tinititigan niya ang papalapit na kapangyarihan. Lumalabas na naman, sigaw niya, handang lumaban habang ang bughaw na enerhiya ay nagliliwanag sa kanyang paligid. Nakakagulat, isang nakatagong propesyon, bulong ni Ji Yao. Habang nagulantang ang lahat sa paglabas ng kapangyarihan ni Ji Yao, isang necromancer, 7-star pa, ang akademya ay napakapopular ngayong taon dahil sa mga pambihirang estudyante. Gaya ng inaasahan, nakangiting sabi ni Suming, ako naman ang susunod. Habang papalapit siya sa portal, bumulong ang mga estudyante, dalawang nakatagong propesyon na ang nagising, hindi naman siguro magkakaroon ng pangatlo, di ba? Ngunit may isa pang sumagot. Imposible, si Suming yan, ulila sa Class 1. Sa isang mundo kung saan ang mga nagising ang namumuno. Dekada na ang nakalipas simula nang dumating ang araw ng pagkagising. Ang bawat taong umabot ng 18 ay maaaring magbago ng propesyon sa seremonya ng paggising, at maging isa sa mga nagising. Binago nila ang mundo, hindi lamang sa kapangyarihang baluktutin ang mga batas, kundi pati na rin sa kayamanan at kagamitan upang baguhin ang kanilang kapalaran. Sa isang mundong puno ng kababalaghan at panganib, ang ating bayani ay handang harapin ang matinding pagsubok. Ngunit sa bawat hakbang, kailangan nilang harapin ang dambuhalang halimaw na nagkukubli sa bawat sulok, magtagumpay kaya sila sa mga nakakatakot na piitan. Isang ulila, ganoon ang buhay ni Suming bago magsimula ang lahat, lumaki sa tulong ng mga scholarship at relief funds, ni minsan ay hindi niya inakala na may nakalaan para sa kanya. Ngunit sa araw ng awakening ceremony, niyanig ang kanyang mundo, isang napakalaking pulang enerhiya ang bumalat sa kanya, senyales na pinili siya ng kalangitan. Ang banal na enerhiya ay nagpatuloy sa pag-agos, bumubuo ng isang matalim at pulang espada sa kanyang kamay. Ang dating ulila ay nagbago, ngayon, siya na ang God of Slaughter, handang hamanin ng anumang banta, ang kanyang nakaraan ay naiwan na, dahil sa buhay na ito, siya ay muling sisikat. Muling mamumukadkad ang aking pangalan, at sisikat sa lahat, sa isip-isip ni Suming, ngunit ang kanyang lakas ay nagdulot ng pagkabigla sa mga nakapaligid. Ang ganoong pagbabago, isang henyo kaya na may 9-star innate attribute, bulong ng isang matandang lalaki. Hindi kaya, may iba pang nakatagong propesyon? Tanong ni Ji Yao, imposible, 3 beses na sunod-sunod, baliw na yan, giit ng isa. Halika, hayaan mong madama ko muli ang pagbabago ng mga runes na ito, bulong ni Kale. Habang lumalabas ang pulang enerhiya sa kanyang kamay, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Ngunit, biglang may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang dibdib, isang asul na liwanag ang lumabas, ito ay, gulat na bulong ni Suming. Ang asul na liwanag ay unti-unting naghugis,
at nagulat si Suming nang makita ang isang nagliliwanag na gintong singsing. Ito ay ang Divine Ring of Defiance. Naglakbay din ito sa oras kasama ko, bulong ni Suming, hindi makapaniwala. Ang pulang enerhiya ay patuloy na bumabalot sa kanya, habang ang singsing ay kumikinang sa kanyang harapan. Ano ito? Bulong ni Suming, gulat na gulat. Sa harap niya, lumitaw ang isang lumilipad na screen na puno ng mga salita. System, strongest class change God slaying system, binding successful, the system has bound a new profession for you, awakening successful, mythical profession, sword God. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, hindi lang siya nagkaroon ng divine artifact, kundi isa na rin siyang sword God. Isang mythical profession, sword God, hindi makapaniwala si Suming. Ang kanyang mundo ay binalot ng kumikinang na ginto at pula, habang ang simbolo ng Sword God ay lumitaw sa kanyang harapan. Ngayon, sa bagong kapangyarihang ito, handa na siyang harapin ang lahat ng pagsubok at patunayan ang kanyang halaga bilang isang tunay na Sword God. Sa gitna ng kulay ube na dimensyon, sumulpot ang isang binata, buong tapang niyang hinarap ang naglalagablab na portal, ang mga matay nakatutok sa nagbabagang pulang enerhiya, handa siyang sumuong sa anumang panganib, ang kanyang puso'y uhaw sa pakikipagsapalaran. Isang matandang wizard, ang kanyang mukha'y bakas ang pagtataka, ang sabi, ano kaya ang propesyon niya? Kung panglaban, kahanga-hanga, pero kung pang-araw-araw, kalunos-lunos, ngunit isang binata ang sumagot, nababaliw ka ba? Hindi kailanman magiging ordinaryong propesyon ang ganito. Nagulat si Zhang Tang, ang taong yun, bakit hindi siya gumagalaw? Si Suming nakatayo, hindi natitinag, habang ang pulang enerhiya ay patuloy na bumabalot sa paligid nito. Ano kaya ang kanyang balak? Napakunot ang kanyang noo, nagulat sa kanyang natuklasan, ang aking bagong propesyon ay a sword god, hindi ang god of slaughter, mula sa nakaraan kong buhay. Tumingin siya sa ginintoang sistema, isang misteryosong interface na naglalaman ng kanyang kapalaran. Iba ito sa nakaraang buhay ko, bulong niya, biglang lumabas ang system identified sa harap niya. At sumunod ang target confirmed, Suming, ang kanyang kapalaran ay tila nakatakda na, isang bagong kabanata ang naghihintay. Isang nakakasilaw na gininto ang simbolo ang lumitaw, kasama ang deklarasyong, Awakened Profession, Sword God. Hindi pa roon nagtatapos, lumitaw ang Golden Talent, Sublimation of All Things, ang kanyang bagong kapangyarihan ay nakakabighani, isang misteryosong talento na magpapabago sa lahat. Gininto ang talento, bulong niya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha, hindi niya akalain na makakamit niya ang ganitong kapangyarihan. Ito ay mas mataas pa sa 9-star na propesyon na aking nakuha sa nakaraang buhay, isang matamis na ngiti ang sumili sa kanyang labi, puno ng pag-asa para sa hinaharap. Kung ganoon nga, bulong niya, ang kanyang kamay ayaw nakahanda sa sistema, dapat malampasan nito ang aking God of Slaughter, mula sa nakaraang buhay. Biglang lumabas ang Opening the Skill Interface for You, isang bagong simula ang naghihintay, puno ng mga kasanayang handa niyang tuklasin. Nang bumukas ang interface, laking gulat niya nang makita ang 0% profession skills, at no abilities have been awakened. Napasigaw siya, ano ba to, kahit isang skill man lang ibigay mo, paano ka naging karapat-dapat sa golden, na antas, nag-alab ang kanyang galit, handa ng haminin ang sistema. Anong ginagawa ng taong yan? Nagpapabagal, tanong ng isa, kaklase Suming, tapos ka na ba sa pagpapalit ng propesyon mo? Ngunit si Suming ay nakatulala. Walang ni isang skill, kung gayon, ano ang pinagkaiba sa dati? Niloloko ba ako ng sistemang ito? Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pagdududa. Nagulat si Suming nang marinig ang receive ang feedback, continuing to guide you, biglang lumitaw ang ring identification required. Ha, isang singsing, bulong niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lumulutang na singsing, ano kaya ang koneksyon nito sa kanyang bagong propesyon? Isang singsing, muling bulong ni Suming, habang ang singsing na nagliliwanag sa ginintoang ilaw ay lumutang sa harap niya. Laking gulat niya nang lumabas ang Divine Ring of Defiance successfully identified, ang singsing na ito, puno ng misteryo, ay tila may malaking papel sa kanyang paglalakbay. Isang nagliliyab na abiso ang umilo sa harap niya, Divine Ring of Defiance, matagumpay na nakilala. Naramdaman niya ang pagdaloy ng kakaibang enerhiya, habang unti-unting lumilitaw ang singsing.
Isang napakaliwanag na sinag ang bumulusok mula sa lupa patungo sa kalangitan, ang buong paligid ay niyanig sa lakas ng enerhiya. Napakatinding pagbabago. Tapos na ba ang paggising? Bulong ng isang matandang lalaki na may hawak na tungkod, habang nakatitig sa kalangitan na.